tayo ay manalangin na pinapangunahanan ni Rian sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Bago kayo maupo sa inyong upuan, maaari nyo bang pulutin ang mga kapirasong papel at ayusin ang inyong mga upuan? Maaari na kayong maupo. Maaari ko bang malaman kung sino ang lumiban sa ating klase sa araw na ito, Teresa? Natutuwa ako at walang lumiban sa ating klase sa araw na ito. Bago tayo dumako sa ating aralin, maaari ko bang malaman kung sino ang nakakaalala ng ating tinalakay nung nakaraang araw, Jasmine? Tama, ito ay tungkol sa panahon at klima sa Pilipinas. Maaari ka bang magbigay ng tungkol sa panahon at klima sa Pilipinas, Rosemary? Tama, ito ay tag-araw. Bukod sa tag-araw, magbigay nga kayo ng isa pang halimbawa ng panahon at klima sa Pilipinas. Teresa? Tama. Ang tag-ulan at ang tag-araw ay ang pangunahing klima o panahon na nararanasan natin sa Pilipinas. Minsan, tag-ulan, minsan naman ay tag-araw. Natutuwa ako at kanais-nais na nagre-resulta na kayo ay nakinig nung nakaraang aralin natin. Ngayon naman, tayo naman ay dumako sa ating aralin. Ngunit, bago tayo dumako, may 3 layunin muna akong inihanda na inyong pakakatandaan sa ating aralin sa araw na ito. Ang ating layunin ay ang maibahagi, matukoy at maipaliwanag. Yan lamang ang pangunahing pakatatandaan nyo sa ating aralin. Ano nga ba ang ating 3 layunin na iyon, Ryan? Maaari mo ba itong ulitin? Tama, ito ay ang may bahagi, matukoy at maipaliwanag. Yes. Diba, ipinabasa ko sa inyo ang ating aralin sa araw na ito? Patungkol saan nga ba ang ating aralin sa araw na ito, J-Mark? Tama, ito ay ang tungkol sa pagkabuo ng teorya ng kapuluan ng Pilipinas. Magbigay nga kayo ng iba pang halimbawa ng tungkol sa pagkabuo ng kapuluan ng Pilipinas. Nicole? Tama, ito ay may 3 teorya. Ang teoryang iyon ay ang continental drift, vulkanismo at tulay na lupa. Iyan lamang ang pangunahing ating tatalakayin sa araw na ito. Ang 3 teorya na ating pag-aaralan ay may kasunod na aktibidad. Ngayon naman, dumako tayo sa ating aralin. Ang aralin natin ay ang continental drift, vulkanismo at ang tulay na lupa. Okay. Maaari mo bang basahin ang unang teorya na ating tatalakayin sa araw na ito? Ryan, basahin mo ang unang teorya ng continental drift. Salamat, Ryan. Ang continental drift ay ang nagsabi naman na noon ang lupain ng mundo ay hindi dahil sa mga tulay na lupa, kung dahil sa talaga silang magkakadikit-dikit. Ang teoryang ito ay pinagsimulaan ni
Alfred Wegener. Sino ang... Okay. Punta muna tayo sa katanungan natin. Sino ang pinasimulan ng teoryang continental drift? Antoinette? Tama, si Alfred Wegener. Si Alfred Wegener ay isang Alemang na unang interes ay ang siyensya ng atmosfera. Si Alfred Wegener ay nagka-interes sa siyensya ng ating atmosfera. Batay sa kanyang teorya, ang pinagmulan ni Wegener ang dating malawak na lupain ng mundo ng Pangaea. Ito ay itinawag niyang malawak na lupain ng mundo ng Pangaea. Ang kontinente ng Laosia ay pinapaniwalaang nagmula ang Pilipinas. Sa Laosia nagmula ang Pilipinas. Okay. Si Alfred Wegener ay isang Alemang guro na interesado sa Shilo? Tama. Interesado siya sa atmosfera at panahon ng ating bansa o ang nagtatag ng continental drift. Tama. Dahil siya ang unang siyensya na nakatuklas ng continental drift. Naintindihan nyo ba ang tungkol sa continental drift? Tama. Ngayon naman, dumako tayo sa vulkanismo. Maaari mo ba itong basahin, Jmar? Maraming salamat, Jmar. Ang teorya ng vulkanismo o ang Pacific Theory ito ay inilahad ni Billy Willis. Si Billy Willis ay isang scientianismo na sinasabi ng teoryang ito na ang Pilipinas ay sumulpot dahil sa malakas na puwersa at paggalaw na naganap sa kailaliman ng dagat na may 200 milyong taon na ang nakalipas. Sinong scientianismo ang nakatuklas sa vulkanismo? Richard? Tama. Ito ay si Billy Willis. Ilang taon na nang nakalipas nang sumulpot ang malakas na puwersa sa paggalaw na naganap sa kailaliman ng dagat? Mary Joy? Tama. Ito ay ang 200 milyong taon na ang nakalipas. Ang vulkanismo ay nabuo ang bansa mula sa pagsabog ng bulkan sa ilalim ng karagatan ng Pasipiko. Tama. Nagsimula ang pagsabog ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan ng Pasipiko. Ang vulkanismo o ang pulo na nabuo sa mga bato
ng buhangin at putik na mula sa bulkan. Ito ay nabuo sa bulkan. Ito ay naitapon, nagkapatong-patong, tumaas ng tumaas hanggang lumitaw ang ibabaw ng kanyang tubig. Kaya nabuo ang bulkanismo. Okay. Saan nag-umpisang sumabog ang bulkan sa ilalim ng karagatan? Ito ay sa Grace. Tama, ito ay sa Pasipiko. Tama. Ngayon naman, naintindihan nyo na ba ang teorya ng bulkanismo? Kung gayon, dumako tayo sa teorya ng tulay na lupa o teorya ng land bridges. Maaari mo ba itong basahin? Agnes? Salamat, Agnes. Ang teorya ng tulay na lupa o teorya ng land bridges ay ang siyentista sa pagkatunaw ng yelo ay bumabalot sa malaking bahagi ng North America, Europe at Asia. May 250 taon nang nakalipas nang lumubog ang mababang bahagi ng daigdig kabilang na ang tulay na lupa. Dahilan upang mapahiwalay ang Pilipinas sa ibang Asya. Kaya napahiwalay sa Asya ang Pilipinas. Okay. Ayon sa teorya ng tulay na lupa, kabit-kabit dati ang lupain ng mundo at nagmukha lamang hiwa-hiwalay tulad ngayon. Sapagkat natunaw na ang mga bundok ng yelo na nabuo noong panahon ng yelo o ang Pleistocene. Okay. Tama, mga bata. Ang tulay na lupa ay tumataas ang dagat at mababang lupa ay lumubog. Tumaas ang dagat at ang mababang lupa naman ay siyang lumubog. Ang tulay na lupa ay matagal nang pinaniniwalaan ng marami siyang dahilan kung bakit nakapaglakbay sa magkakahiwalay na kontinente ang mga unang tao at may nagkakamukhang magkakamukhang halaman at hayop sa magkakalayong lugar. Diyan nabuo ang tulay na lupa. Naintindihan nyo ba ang tatlong teorya na ating tinalakay sa araw na ito, mga bata? Kung gayon, may aktibidad akong inihanda sa inyo. At ang ating aktibidad na yon ay ngayon, may isang aktibidad akong inihanda sa inyo na ang tawag ay ang Pick the Question in the Box. Isa-isa kayong bubulot nito. May kapirasong papel akong inihanda dito. Ngunit may twist. May twist ito, may twist.
may tatlo lamang akong katanungan na okay, tama. May tatlong maswerteng makakabunot ng katanungan dito. Kung sino ang nakabunot ng aking katanungan sa mahiwagang kahon na ito, siya ang sasagot sa mga tanong na yon. Ngunit, pag nabunot nyo iyon, kayo ay tumayo at ibigay sa akin ang katanungan at tayo ay ako ang babasa at kayo ang sasagot. Maliwanag ba? Okay, sige. Bunot na kayo mga bata. Ayun, may nakabunot na. Sino ang mga nakabunot ng mga tatlong katanungan? Si Jasmine, si Ryan, at si Richard. Okay, ang katanungan ni Jasmine ay, ang kapuluan ng Pilipinas ay bunga ng pagtaas ng lebel ng tubig sa karagatan na lupang nag-uugnay sa mga kapuluan. Ito ay tama. Ito ay tulay na lupa. Tama si Jasmine. At nagre-resulta ito na siya ay nakinig sa ating tatlong inaral ngayong araw. Ang pangalawa naman ay si Richard. Ang kanyang katanungan ay, ang kapuluan ng Pilipinas ay bunsod ng mga pagtambak ng volcanic material mula sa pagsabog sa ilalim ng karagatan. O, may clue ka na kung ano ang sagot dito sa iyong katanungan. Ito ay ang teorya ng tama. Ito ay ang teorya ng vulkanismo. Siya din ay nagre-resulta na nakinig siya sa ating klase. Ang pangatlo at huling sasagot sa ating katanungan ay walang iba kundi si Ryan. Ang kapuluan ng Pilipinas ay mula sa malaking tipak ng lupain sa daigdig na maghihiwalay-hiwalay ilang daang milyon na ang nakalipas. Ito ay ang tama. Ito ay ang teoryang continental drift. Ngayon mga bata, alam nyo na kung ano ang tatlong teorya na ating tinalakay sa araw na ito. Ano nga ba ang mga tatlong teorya na iyon? Maaari mo ba itong ibigay? Teresa? Tama. Ito ay ang continental drift, vulkanismo, at tulay na lupa. Ngayon naman, may aktibidad ulit tayong gagawin. Ngunit, ito ay ang sasagot ng tama o mali. Okay, mga bata. May katanungan tayo dito na tungkol sa tatlong teorya na ating tinalakay sa araw na ito. Ngunit, ang inyong isasagot ay tama o mali. Pag may bolang hawak si Rian, bawat tao o bawat estudyante, ipapasa isa-isa ang bola sa inyong katabi. Pag tumigil ang tugtog, siya ang sasagot ng ating unang katanungan. Okay. 5 round lang ito, mga bata.
Okay, umpisahan na natin. Okay, ang unang sasagot sa ating katanungan ay si Jasmine. Ang unang katanungan ay, ang continental drift ay isa mga teorya na nagpapaliwanag sa pagkabuo ng kapuluan ng daigdig kasama ang Pilipinas. Ito ba ay tama o mali? Tama. Ito ay tama. Okay. Ang pangalawa namang sasagot sa ating katanungan ay si Rian. Ito ang inyong katanungan. Ang daigdig ay binubuo ng malaking kapuluan. May 240 milyong taon na ang nakalipas. Ito ba ay tama o mali? Tama, Rian. Ito ay tama. Ngayon naman, dumako tayo sa pangatlong katanungan. Na ang sasagot ay si Andrea. Ang Pilipinas ay nabuo punsod ng vulkanismo o pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Ito ba ay tama o ito ba ay mali? Andrea? Tama. Ito ay tama. Pang-apat na katanungan na ang sasagot ng pang-apat na katanungan ay si Maybel. Ang teoryang tungkol sa pagkabuo ng kapuluan ng Pilipinas ay may dalawang teorya lamang. May dalawang teorya lamang ba ang pagkabuo ng kapuluan ng Pilipinas, Maybel? Ito ay mali. Tama, ito ay mali dahil may tatlong teorya ang pagkabuo ng kapuluan ng Pilipinas. Ito ay ang continental drift, vulkanismo at tulay na lupa. Okay, dumako na tayo sa huling katanungan na si Clarissa. 200,000 taon na ang nakalipas nang lumubog ang bababang bahagi ng daigdig kabilang na ang tulay na lupa. Ito ba ay tama o ito ba ay mali? Clarissa. Tama. Ito ay tama. Ngayon naman mga bata, kanais-nais ang inyong sagot at kanais-nais na nagresulta ito na kayo ay nakinig sa ating aralin sa araw na ito. Natutuwa ako at may nalaman kayo o may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Ngayon naman, dumako tayo sa ating huling aktibidad. Maglabas muna kayo ng isang papel at isang lapis upang sagutan ang ating katanungan at huling aktibidad sa ating aralin sa araw na ito. Okay, mga bata. Ang inyong sasagutan ay ang i-explain ko muna. Ang panuto ay bilugan ang tamang sagot. Ngunit upang mapabilis ang ating pagsasagot, ang isasagot nyo na lang ay ang answer na tamang sagot at isusulat nyo ito sa bawat katanungan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang 5 katanungan na ito. Maliwanag ba?
Mga bata, tapos na ang 5 minuto ng inyong pagsasagot. Bibilang ako ng limang at ilagay na sa harap ang inyong papel. 1, 2, 3, 4, 5. Lahat ba ng papel ay nasa harap na? Kung gayon, dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Natutuwa ako at may natutunan kayo sa ating klase sa araw na ito. Paalam mga bata, hanggang sa susunod na hanggang sa muli nating pagkikita.